Dan Dadan Episode 2. Like and subscribe baka naman. Naglulupasay na nga sa daan itong dalaga nang malaman ang pangalan ng ating bida, at di makapaniwalang Joshua Garcia ang pangalan nito, na saktong kapangalan pa ng matagal niya ng crush. Sa inis nito ay ipinagbawal nito sa binata na gamitin ang kanyang pangalan, lalo na sa kanyang harap. Bagamat labag sa loob ay pinagbigyan na nga lang nito ang dalaga nang matapos na ang drama nito, hanggang sa inabot na nga sila ng umaga sa paglalakad at nang mapansin ni Miss Aya na laspag na ang itsura nitong ating bida ay napagdesisyonan na nga nitong sa bahay na nila muna sila tumuloy. Bago pa man sila pumasok ay pa-warning na nga agad ang bungad ni Aya, at medyo malupit daw ang kanyang lola sa mga lalaki kaya medyo mag-ingat nga raw itong bida natin. Ikinagulat na nga ito ng binata ngunit mas kinagulat nito nang bigla na lamang itong magliyab pag-apak pa lamang sa may gate nila Aya. Kaya naman agad-agad itong itinapon ng dalaga sa may pinakamalapit na kanal ng maupa ang apoy. Nag-sorry naman agad si Aya dahil di niya raw inakalang may barrier daw palang nakaset up sa may gate nila, kaya ayon tinanggal na muna nito para makapasok si Joshua. Siyang tunay nga ay nagawa na nitong makapasok ngunit paulit-ulit na pinagtawanan ni Aya dahil sa nakulat nitong buhok at nasunog nga kanina. Agad nang hinanap ni Aya ang kanyang lola ngunit wala ito sa kanilang bahay. Kaya naman nagpaalam muna ito sa ating bida na magpapalit na muna siya ng damit kaya maghintay na muna ito sa labas ng kwarto niya. Di pa man nagtatagal ay bigla na nga lang binuksan ni Josh ang pinto dahil sa taranta nang muling lumutang ang sumpa since nalayo siya kay Aya, na lubos kinagulat at kinabwisit ng nagbibihis na dalaga, at ang hustle nga raw ng sitwasyon nila. Matapos nitong magbihis ay binigyan na nga nito ng masusuot si Josh, sabay tanong kung kumusta nga raw ba ang potoy-toy nito at kung lumalaylay pa raw ba, pagkat kaakibat nga raw ng sumpa ni Turbo Granny ay ang pagkuha nito ng burat nito. Agad sinilip na nga ito ng ating bida at dito lubos na gulantang nang makumpirma na nawawala ang kanyang potoy-toy. Patingin nga, pagbibiro na nga ni Aya ng kahit papaano ay mapakalma ang binata, ngunit waepek sa binata na todo-todo ang pagkabahala dahil bukod sa sinumpa na nga ay nawala pa ang longganisa. Dito na nga nagturuan ang dalawa sa kung sino ang may kasalanan, hanggang sa mag-moment na nga ang binata at ayaw niya lang naman daw kasi palampasin ang pagkakataon pagkat nais niya ng kaibigan, kaya lakas loob na kinausap niya raw itong si Miss Aya, ngunit balik-baliktarin man nga raw nila ang mundo ay magkaiba talaga sila ng dalaga, sabay nag-sorry dito at anako na siya raw ang may kasalanan ng lahat. Kapag naresolba na nga raw nila ang lahat ay okay lang na huwag na siyang muling pansinin ni Miss Aya, dagdag pa nga ng ating bida. Kinabwisit na nga ito ng dalaga, at ito raw ang problema sa binatang ito, ang basta-basta na lamang nag-a-assume ng mga bagay-bagay nang di man lang nagtatanong, na siyang rason daw kung bakit walang kaibigan itong binata at pinagtutulakan nga raw nito. Di nga raw siya tulad ng iba kaya pwede silang mag-usap kung kailan niya gusto, ika na nga ng dalaga sa nagdadramang binata. Ang pangit mo, biglang ribat na nga ni Josh na lubos kinabwisit ni Aya at anong pangit daw ang sinasabi nito. Nagbangayan na naman nga ang dalawa hanggang sa natigilan ng parehas makarinig ng doorbell. Ayon naman kay Aya ay ngayon lang daw niya narinig ang nasabing tunog ng doorbell, at ipinaliwanag na ayon daw sa kanyang lola, ay may dalawa raw silang klase ng doorbell, ang dingdong para sa mga tao, at dingdong para sa mga evil spirits. Hanggang sa dito na nga mapagtanto ni Aya na marahil dahil ito sa pagtanggal niya kanina ng talisman sa may gate nila, kaya may nakapasok na evil spirit. Kinataranta na nga ito ng binata at ano raw gagawin nila ngayon. Di ibalik natin yung talisman sa dati nitong kinalalagyan, ribat naman nga ni Aya na siya raw susunod sa bisita nila kung evil spirit man ito. Di masusunog din ako bobo ka ba, reklamo na nga ni Josh sa dalaga. Problema ba yon di lumabas ka muna para di ka madamay parang tanga naman ito, ribat naman nga ni Aya dito. Sa gitna ng kanilang pagdidiskusyon ay nagulat na nga lang ang dalawa nang biglang mapalibutan ng sementong pader ang buong bahay. Dumagdag pa nga ang sabay na pagdugo ng mga ilong nila na lubos ikinabahala ng dalawa at delikadong araw ang sitwasyon nila. Walang ano-ano'y bigla na nga lang lumutang ang isang dambuhalang halimaw, na bigla na lamang silang inataki, buti na lamang kamo at sila ay nakaiwas. Todo takbo na nga ang dalawa mula sa dambuhalang kalaban, na pilit nagdadadada at ibigay nga raw nila ang kanilang mga potoy-toy sa kanya. Pinagtaka na nga ito ni Aya at tinanong si Josh kung may isa pa raw ba itong potoy-toy at ito ang hinahanap ng evil spirit. Ayon naman sa binata ay puro bowl-bowl na nga lang daw kaya huwag na silang maghanap pa mga buwisit daw sila, tsaka hindi raw evil spirit ang kalaban nila, bagkus ay isang flatwood monster,
na unang namataan sa bansa ng Amerika. Isa raw itong alien na may 3 metrong taas. Pinagtaka naman ito ni Aya dahil panoong nagdingdong daw yung doorbell sa kanilang bahay kung alien ito at hindi evil spirit, so sinasabi raw ba ni Josh na maging sa alien ay nagre-react ang doorbell nila. Paliwanag naman ng binata na meron daw mga pag-aaral na nagsasabing ang mga taong nakakakita ng mga spiritual phenomena ay siya ring madalas nakakakita ng mga alien at UFO. Sa madaling salita, ay di malayong meron daw something common sa mga alien at mga multo. O siya, dami mo na naman sinasabi, yung nakal-alasong usok ang malaking problema natin ngayon, ika na nga ni Aya at di nga raw niya magawang gamitin ang psychic powers niya pagkat pinipigilan niya ang sumpa ni Josh. Dito na nga napaisip ang binata na samantalahin ang kanyang sumpa para lumaban sa alien, at hayaan na raw siya ni Miss Aya na lamunin ng sumpa at itira lamang ang kanyang ulo nang magawa niya paring makapag-isip. Nabahala naman ang dalaga pagkat kahit kailan di niya pa raw ito nasusubukan. Ngunit since ito lang ang tanging paraan para makalaban sila ay kalaunay sinubukan na nga nito ang iminungkahi ni Josh. Walang ano-ano'y unti-unti na ngang nag-transform ang binata, sa isang pangmalakasang porma na hawig kay Turbo Granny, na ayon sa binata ay tila binalot siya ng isang pambihirang kapangyarihan, ngunit tila pakiramdam niya raw ay depressed siya. Bagamat maliwanag daw ang isip niya ay tila wala raw siyang ganang mabuhay, na kinabuisit na nga ni Aya at umayos nga raw ang binata at papalapit na nga ang kalaban. Siyang tunay nga ay binanata na ng kalaban ng ating bida, ngunit sa gulat nila, maging ng kalaban ay naputol niya ang mga daliri nito, gamit ang kapangyarihan ni Turbo Granny na lubos kinamangha ng ating bida. Sa kasamaang palad ay di kinaya ng katawan ni Josh ang taglay na kapangyarihan ng sumpa kaya ayon muling bumalik sa dati niyang katawan, na lubos problema na nga ng dalawang parehas nanganganib ang buhay sa harap ng dambuhalang alien na kanilang kaharap. Dito na nga napansin ni Aya ang galawan ng kalaban, na tila isang sumo wrestler, at marahil baka matalo nila kung sakaling magawa nilang mapahawak ang kamay sa lupa, na tila katulad sa sumo wrestling. Nabuhayan na nga si Josh nang marinig ito, at bagamat nanghihina na ang katawan ay iminungkahi kay Aya na muli siyang hayaang mag-transform, na agad namang sinang-ayunan ng dalaga at targetin nga raw ng binata kahit isa man lang sa mga paa nito nang mapabagsak ito. Siyang tunay nga ay nagawa ni Josh na maputol ang isa sa mga paa ng kalaban gamit ang kanyang pambihirang bilis, na siya nang naging sanhi ng paglaho ng kamay ng dambuhalang kalaban nang humawak ito sa lupa. Sa kasamaang palad ay nagawa pera nitong makatayo, sabay hinablot si Aya at isinalansang sa may gate. Dahil dito ay nawala ng malay si Aya, at unti-unting nilamon ng sumpa ang ating bida. Buti na lamang at nagkamalay agad ang dalaga kaya napigilan nito ang sumpa ni Josh, sabay tinrushtok ang dambuhalang kalaban at napakahina raw sumuntok. Abat laban din ng alien at nap icon sa sinabi ng dalaga, kaya banirahan nito ng sunod-sunod na suntok na nagkadiwasak-wasak na nga sa pader. Natigilan na nga lang ang natatarantang binata nang magsalita ang nabubugbog na dalaga, at mukhang sakto na raw ang lalim niya sa pader. Saktong nasa labas na raw siya ng gate, at dito ginamit ang kanyang psychic power para hilain si Josh, sabay kinuha ang talisman at ibinalik sa gate na siya nang muling nag-activate ng seal. Dahil dito ay unti-unti nang nasunog ang dambuhalang alien, hanggang sa namalayan na lamang nila Aya at Josh na wala na ang kalaban at nakalabas na sila sa ginawa nitong kulungan. Happy-happy na nga ang dalaga at akala niya raw mamamatay na sila. Ngunit dahil sa pagod nito ay nahimatay ito na nagsanhi na nga sa muling paglutang ng sumpa ni Turbo Granny sa bida nating wala ng potoy-toy. Papotoy-toy na rin lods ng like at subscribe, hihihi, salamat.